Hi guys! Welcome back to my vlog, Adjuresa Ballesta Vlogs. For today's video ay meron tayong iririban guys. Ayan, sobrang kulot at sobrang kapal ng kanyang hair guys. So definitely ilang years, almost 1 year na rin niya na hindi na pariban. So yung gagawin natin, gagamit tayo ng pangmalakasan nating gamot para sa mga kulot. So, sobrang kapal talaga ng buhok niya. Pati yung strands niya, makapal. Napaka-coarse hair niya. Kaya ba natin paturin tong buhok na to? O wale talaga? Or babakja ba tayo dito? So, anyway guys, hanap tayo ng gamot. Ito naman gagamitin natin yung Simon by Mondes. So, bagay ito sa mga kulot guys. Napagaganda nitong Simon. At ito naman yung number 2 niya. Ito yung gagamitin natin neutralizer mamaya. So, ayan guys, nag-apply na nga tayo ng number 1. Paalala lang po, ang gagawa po nito ay kailangan nakapag-training, nakapag-aral, at syempre, kailangan na as in expert at professionals. So, ayan, nag-apply na nga tayo ng number 1 or rebonding cream number 1 guys. So, hindi siya pwede na isagad sa anit guys ha, dahil bawal na bawal po. Dahil yan po yung magkukos pagkakandalagas din yung hair ni madam. So, iwasan talaga yung number 1 na mapunta sa scalp or sa skin ng ni client. Dahil, syempre, di ba iniingatan natin yung ni client, skin niya, at saka hair niya. So, kailangan hindi talaga pwede na masagad sa anit yung number 1. So, ingat-ingat talaga kayo, guys. Dahil napakadelikado po. Dahil makakalbo siya kung hindi kayo marunong. Simon rebonding yung ginagamit ko guys sa sobrang mga kulot, makakapal dahil napaka-fast reactor niya. So, mabilis lang yung niya guys, yung reaction niya sa hair, basta mga kulot. So, kung gusto niyo naman ng ibang mga gamot, may mga masasuggest naman tayo, gaya ng lightness ginger, icon. Maganda rin naman yung icon sa mga kulot. So, kailangan dapat sakto sa timing, sakto sa baba, tapos loaded yung application kapag makakapal at makukulot yung hair ni madam. So, ayan. So, ima-massage nyo lang yan guys, gamit yung kamay nyo, then I-apply. So, actually kasi guys, ever since 2016, ako na talaga yung nagre-ribbon sa buhok ni Ma'am Julian. So, nakasanayan niya na talaga na dito magpariban sa atin dahil syempre, as in, kumbaga sweeto or alam na alam ko na talaga yung types ng hair ni Ma'am Jo dahil nga, 'di ba, sobrang kulo, tapos every year nagpapariban talaga siya dahil sinusunod nga natin yung tumubong kulot. So, as in, taga-riban ko talaga sa kanya ay nangangalay yung mga kamay ko pagkatapos dahil nga syempre, 'di ba, kulot, tapos yung puwersa, yung lakas mo talaga mauubos mo dahil sa kakaplantsa, 'di ba? So, si Ma'am Jo kasi ay na natin, suki na talaga natin at regular client na dito na talaga siya. Actually, yung magre-riban sa kanya noon, ay nagre-riban pala ay isang bakla. So, si Cathy. So, si Cathy ay kilalang magre-riban din noon dito. Pero, umalis siya at ng ibang bansa. So, naghanap siya sa, si Ma'am Jo sa atin dito na may nag-recommend daw sa kanya na may magandang daw din mag-riban kagaya ni Cathy. So, ayan, ako yung na-recommend sa kanya. So, di ko lang maalala kung sino yung client ko na nag-suggest na doon ka Jeriza magpariban. So, until such time na every pagkatapos ng December or before December or December, si Ma'am Jo talaga ay nagpapariban. So, ayan. So, dito na talaga niya nakaugalian na magpariban. So, kasi di na namin mahagilap si Cathy kung saan na siya. Kasi kilalang kilala yan dito noon na maganda rin magriban. So, ayan po yung mga client natin today. Meron tayong nire-ribbon. So, 1, 2, 3, 4. So, bali 5 sila lahat guys. Kitang-kita mo. So, ayan. Marami tayong nire-ribbon ngayon guys. So, pero, ayan. Meron na tayong binababad. Ito na yung binababad nating isa. Tapos, ito naman si Ma'am Jo.
So, meron din tayong mga staff. Hindi lang naman ako yung mag-isa yung gagawa niya. Naku, pagkatapos ko lahat na ako mag-isa dyan, naku, wala na siguro. Patay na ako niyan. Diba? Biruin mo, dami-daming client. Tapos, ayan, sasayaw na yung mga staff ko. Tingnan nyo. Ala, sige, ki at paday, kiki at paday. So, ayan na guys, tinitest out na natin kung luto na nga ba yung buhok niya at pwede na nating, kumbaga, luto na yung sinaing natin, charis lang. Titingnan natin kung so ina-testing natin siya. So, ayan, within 45 minutes, ayan, luto na siya guys. Then, ibababa na natin yung gamot niya. So, ayan, yun na tinitest natin, na-testing natin, and strand testing kung ayan, luto na siya. So, hindi na siya gumagalaw. Ayan. So, dito sa kanyang nape bottom. Ida-down na natin to guys. Ayan. Malalaman niya natin, mag-cam testing tayo. Ayan, hindi na siya gumagalaw eh. So, ibig sabihin, luto na yan. Kasi yung Simon ay fast reactor. Mabilis lang siya makaluto. So, kailangan kapag Simon yung gagamitin nyo, every 10 minutes to 20 minutes, lagi talagang mag-check. Kasi, pag hindi nyo siya i-check, ang bilis lang talaga niya guys, maluto guys. So, kailangan niya, ayun o, bumabounce na siya. Yan, ibig sabihin, luto na yan pag ganyan. Yan. So, babanlawan na natin to within 20 minutes. Dahil, diba, ida-down natin yung gamot sa dulo, yung natirang gamot. So, ayan, dina-down na natin. So, ayan, luto na siya, guys. Pero meron pa akong nakikita dito na, ano pa, tingnan nyo. Ayan, o, hilaw pa siya, dyan na part. So, dadagdagan natin yan dyan, guys. So, dadagdagan natin ng gamot yan. Dadagdagan natin. Kapag meron pang kita kayo na may pag nagsuklay kayo at hindi bumabalik siya, so, ibig sabihin, hilaw pa yan. So, may mga parts. So, dadagdagan pa natin siya guys ng rebonding para maluto talaga. So, every 20 minutes or 10 minutes, check the hair. Then, pag nakita nyo, sabi ko nga, pag yung hair niya, pag sinusuklay nyo, hindi na siya bumabalik. Yan, bumabalik sa pagkakulot niya, ibig sabihin, luto na yun siya. Then, tingin nyo pag nagsusuklay, parang nagra-rubberize na siya, umuunat na siya. Luto na yan, guys. Yes. So, kailangan nyo na, pag nakita nyo nagra-rubberize na, pwede nyo nang banlawan. So, ayan, nagbanlaw na nga tayo dito. So, yung dulo, binabad natin siya ng 20 minutes, ha? Then, after that, ay babanlawan na natin. Pasensya na kayo. Actually, yung video na to ay last January. So, ngayon ko lang siya na-edit. Then, ngayon lang ako nakapag-time na ma-edit ito. So, tingnan nyo yung pagbanlaw. Wala pa kaming shower dyan. So, tabo-tabo pa. Ngayon, meron na kaming shower. Tapos, nakabili na rin ako ng bagong shampoo ball at shampoo bed. So, ayan. Tabo-tabo muna tayo ngayon. So, ang binili namin kasi na shower ay hindi magkasya. So, bumili na naman ako ulit ng bagong shower. So, ayan, nagkasya na siya. So, dito, this time, ay tabo-tabo muna. Pero it's okay naman. Diba? Ganon din naman siguro kayo sa pag nag-home service kayo, tabo-tabo, no? Siyempre, sa katagalan, mag-i-improve naman yung natin. Diba dati dito sa taas, hindi nakakaakyat yung water. So, ngayon nakakaakyat na siya. Pero minsan naman, walang agas kasi minsan sira yung motor, minsan walang pondo, kaya walang water. So, buti na lang at meron water. So, kita mo ako talaga nag-hands-on magbanlaw dyan. So, pinapakita ko sa inyo kung gaano ako kasipag at kalab ko yung mga client ko. Ako yung nag-hands-on, ako yung humahawak. So, ayan na guys, nabanlawan na natin. Pinatuyo na natin ito ng 100% dry. So, as you can see, nakikita niyo yung hair niya medyo nag-straighten na. And meron tayong mga client, tinetest out natin yung mga hair nila. So, papatuyuin lang natin to guys ha, within 100%. Sobrang kapal.
Grabe kakapal, pati yung hibla ng kanyang buhok, sobrang kapal talaga guys. Medyo nag-straighten na rin yung ano niya, yung ends niya. So, ito yung naging itsura niya after number 1. Tingnan nyo, oh. Sobrang kulot. Then, ayan, nag-start na tayo ng iron guys. So, pawis na ako. Ang init kasi eh. So, nagkuha rin ako ng clip dito while ako nagpa-plancha. So, yung ginamit ko dyan is U-Lady, tapos Gin Bali at Index yata. Hindi pala. U-Lady lang pala yung nagamit ko dyan. 2 plancha, guys. So, grabe ang lambot niya planchahin, guys. Ayan, o. Dahil, syempre, sakto sa luto sa gamot, sakto rin yung temperature na ginagamit natin. 220-230 degrees yung ginamit nating plancha dito. Alam nyo kasi guys, may mga techniques kasi dyan guys kung paano magplancha ng mga kulot eh. So, ninipisin nyo talaga yung pagplancha like paper. Yung maninipis na pagplancha nyo. So, as you can see, sobrang ganda na yung likuran niya. At dito pa sa right side, hindi pa tayo natapos. Napagod na nga tayo guys. Pero as you can see, yan na po yung natapos natin. Dito pa lang yan sa... Pero look at that. Sobrang napagod ako at nagpahinga. Ayan. So maya ay gigising na yan guys. Luka-luka. So ayan na guys. Then yung natapos natin planchahin guys. So, yan na po yung naging result niya. Malayong-malayo sa itsura ng kanyang hair before. Sobrang kulot at sobrang kapal. Pero grabe, napagod yung lola nyo talaga, guys. So, biruin mo kasi sobrang kapal at sobrang kulot ng kanyang buhok, diba? So, ganun talaga, guys. Hindi ganun kadali. At sobrang hirap mag-ribbon po talaga, promise. Kaya kung ikaw ay nangangarap na isang magre-ribbon dyan, ako, pasensya at pagtitiis at pagtsatsaga yung gagawin mo talaga para maging successful yung gawa mo guys. So, ayan, maglalagay na po tayo ng neutralizer cream. So, syempre, yung number 2 ng Simon yung gagamitin natin dahil yan yung Paris niya. Diba? Yung kanina 1. Tapos, ito naman yung number 2. So, ito yung gagamitin natin. Itong yung neutralizer. Wala akong ibang hinalo dyan na treatment. Talagang pure na number 2 ng Simon rebonding yung ginamit natin dyan. So, mamassage lang natin yan, guys. Hanggang sa ma-saturate ng hair niya yung number 2 or yung neutralizer na ginamit. So, yung purpose ng paglalagay ng number 2 ay nilalak na yung bonds, tapos nagiging stable yun na yung straighten ng kanyang hairs. So, kailangan pag nagre-ribbon kayo, huwag ka kayong makakalimot na maglagay ng number 2. Ang number 2 kasi guys ay napakahalaga sa atin pagre-ribbon dahil yan din yung nakakatulong para hindi mabilis bumalik sa pagkakulot yung hair ni ma'am. So, bali yung nag-neutralize sa hair na niriband natin. So, huwag kayong makakalimot dyan ha. Maglagay talaga kayo ng number 2 or tinatawag na neutralizer. So, damihan nyo. Huwag nyong titipirin guys. So, damihan nyo yung paglalagay dahil napakaganda nitong number 2. Kasi sobrang lambot at shiny na siya while nilalagyan. Guys, pag nag-a-apply kayo ng number 2, tapos, kailangan palamigin nyo muna. Huwag nyo munang lalagyan na mainit yung hair ni client dahil mainit po yung number 2. So, ayan guys, pagbanlaw na natin. Ito na po yung naging itsura niya ng kanyang hair. So, yun nga, sabi ko, pag naglagay kayo ng number 2 ha, huwag na mainit. Tapos, ito na po yung naging itsura. Kinakabahan din naman ako sa magiging resulta niya. Kasi nga, diba, sobrang kulot talaga, guys. At syempre, sino ba naman ang mag-aakala na mape-perfect mo? Pero actually, hindi ko talaga masasabi na mape-perfect kung ang gawa ko na to, guys. Diba, ako lang mag-isa nagplansya niyan kasi. So, diba, ayan na po yung naging outcome niya nung tuyo na natin, guys. So, may nakikita akong konting waves or konting baku-bako. Pero it's okay na rin. Malayo na rin naman sa kanyang itsura before. So, kayo na rin din bahala dahil sinasabi ko rin man yung feedback ko dyan.
So, ito na yung naging outcome niya, guys. Tapos, iba-Brazilian na natin siya. Ito na yung outcome niya after natin na Brazilian. Tapos, na-iron natin siya ng 180 to 200 degrees. So, ginamitan natin siya ng Keragloss Botox. So, ito na po yung naging itsura ng kanyang hair, guys. Tsaka, tuwang-tuwa naman si ma'am kasi nga naayos natin yung hair niya. At hindi na siya mahihirapan na yung buhok niya ay hindi na siya magtatali parati dahil diba yung buhok niya ay sobrang kulot. So, yan na po yung naging itsura. Sana'y nasiyahan kayo at marami kayong natutunan sa mga vlogs natin, sa mga tutorials natin. So, please like, comment, and share. At please subscribe my YouTube channel and share my page. Maraming salamat sa suporta nyo parati. Sana'y marami kayong matututunan dito. Manood kayo parati at maging stay updated kayo sa mga vlogs natin, guys. So, hopefully kayo ay nasiyahan at nag-enjoy sa panonood ng aking mga vlogs. At syempre, sinasabi natin yung mga feedbacks at totoong result. At syempre, hindi tayo magsisinungaling dahil yan talaga yung totoo, guys. Thank you for watching and God bless you all and bye-bye!